Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw kasi meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Tecno device guys, no. Ang problema guys ng phone device nito guys ay ayaw mag-charge guys, no. Yan. So try natin guys. So kuha tayo dito guys ng product schematic natin or dito guys sa smart charger guys, no. Yan. So check natin guys yung reading nito. China-charge daw ito guys ng matagal guys, no. Ang problema lang dito guys ay hindi daw dumadagdag guys, no. Yan. So subukan natin. So check natin guys yung reading niya sa product schematic niyan. Yan. So lumalabas naman guys yung charging logo niya guys, no. So ang problema lang dito guys sa phone device nito guys ay wala siyang rating dito guys sa smart charger natin guys, no, or dito guys sa product schematic natin guys. Yan. So itong phone device nito guys ay pinadala sa atin at papaayos sa atin guys, no. At gagawa natin guys ng paraan nito guys yung phone device nito guys, no. Yan. So Tecno device. Ang problema nito ay ayaw mag-charge. So, ang gagawin natin ay bubuksan natin ito guys. So, wala talagang reading guys, no? So, charging logo lang siya guys, pero wala siyang reading guys sa ating smart charger or dito guys sa product schematic natin guys, no? So, bubuksan natin to guys para magawa natin guys ang paraan nito guys yung phone device nito guys, no? Yan. So, type C pala ito siya guys. So, buksan natin to guys. Meron naman tayong ganitong ano guys, no? Pamalit nito guys. Yan. So dito guys, pwede kayong gumamit guys ng pang-opening tools nyo guys, no? So sa akin guys, kukulang guys yung gagamitin ko dito guys. Yan. So simulan natin. So ayan siya guys, no. So tayo yung unang makabukas nito guys, no. So meron pa siyang silyado guys. So tanggalin natin guys lahat guys na mga bolts nito guys, no. So una natin gagawin guys ay tanggalin natin guys yung IPC connector guys ng battery nito guys, no, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Buksan na rin natin to guys. So check natin dito guys yung subboard niya guys, no, at yung charging port nito guys. So kapag i-charge natin hindi siya kumakarga at walang reading guys sa ating product schematic guys, no, or sa ating smart charger guys. So ayan siya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys ay nagkaroon pala ito guys ng corrosion guys, no. So nagkalawang guys yung charging port nito guys. Kaya kapag i-charge mo ito guys ay lumalabas guys yung charging logo niya guys, no. Pero wala siyang reading dito guys sa product schematic natin guys or dito guys sa smart charger natin guys, no. Yan. So kung makita nyo guys ay nagkaroon ito guys ng kalawang guys, no. Yan. So kalawang na ito guys. So ang gagawin natin dito guys ay tanggalin muna natin to. Kailangan natin malinisan to guys, no. So sobrang dumi guys dito guys sa jack niya dito guys, no. Tanggalin muna natin ito guys. So ayan siya guys, no. So sobrang dumi guys ng ano niya guys, no. Dito guys banda guys sa charging board niya guys, no, or dito guys sa charging port niya guys, at dito guys sa jack niya guys, no. So kita nyo guys sobrang dumi yan guys, no. Yan. So tanggalin natin guys yung rubber protection nito guys. Yan. So parang nabasa ito guys, no. So makita nyo guys ay nagkaroon siya guys ng corrosion guys, no. Yan. Kaya pala guys kapag i-charge mo siya guys ay
lumalabas lang guys yung charging logo niya guys, no. Pero wala siyang reading guys sa ating product schematic at hindi siya kumakarga guys, no. So possible nito guys ay nabasa ito guys yung charging port nito guys, no. Yan, so kung makita niyo guys nagkalawang yan siya guys. So ang gagawin natin, so makita niyo guys, no, yung mga ngipin niya dito guys. So ang gagawin natin dito guys ay papalitan natin to guys, no. Subukan natin guys gawa ng paraan nito guys. So dito guys ay mag-inject muna tayo dito guys ng flux natin guys, no. Yan. So dito guys para matanggal natin guys yung damage guys ng charging port nito guys or yung charging pin na ito guys, pwede kayong gumamit dito guys ng hot air guys, no, or pwede kayong gumamit guys ng soldering iron nyo guys. Yan. So kapag soldering iron naman kayo guys, so ano lang kayo dito guys, no, ingat lang kayo dito guys sa mga ngipin nito guys kasi nga pwede itong lifted guys, no. So dapat guys ay may experience kayo guys, no, sa paggamit guys ng soldering iron guys para hindi mag-lifted guys yung ngipin nito guys. Yan. So sa akin kasi guys meron na rin tayong meron na rin tayong video kung paano natin tanggalin guys yung micro at yung type C guys, na gamit lang guys yung soldering iron guys. Yan. So ngayon naman guys ay gagamit naman tayo guys ng hot air guys, no. Yan. So simulan natin guys, no. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys. So linisin muna natin guys, no. Yan. So ayan siya guys, no. So kompleto yan siya guys, hindi yan siya na-lifted guys, no. So linisan lang natin guys. Yan. So kompleto yan siya guys, no. So walang lifted yan guys. So yung nakikita nyo yung mga item na ito guys ay ano lang ito guys, no, adhesive glue lang ito guys. Dahil nga ng item na ito guys sobrang tagal guys ng
charging port nito guys, no, na nagkaroon guys ng corrosion guys. Yan. So ngayon guys ay pwede na natin siya guys palitan guys ng bagong charging port guys, no, or charging pin guys. Yan. So kumpleto pa yan siya guys. Yan. So walang lifted yan siya guys. So yung mga nakikita nyo itim na yan guys ay ano lang ito guys, no, corrosion ito guys. Pero natanggal na rin ito guys. At yung mga glue nito guys na nang itim na ito guys. Stock pa kasi ito guys, no. So papalitan na natin guys ng bagong charging port guys, no, or charging pin guys. So ito guys yung damage yung guys, no. Yan. So ito siya guys, no. So papalitan natin guys ng magandang klase guys na charging port guys. Yan. So ito guys yung ipapalit natin guys. So sunod natin guys, sinangan muna natin ito guys, no, para maganda guys yung pagkadikit guys, matibay guys. So ayan siya guys, no. So nalagyan natin dito guys ng panghinang guys, no. So sunod natin guys, install natin guys. Magad lang tayo dito guys, na light guys, na. So ayan guys, na. So sunod natin guys, install natin guys. Sunod natin guys ay lagyan natin guys ng lid guys sa mga paa nito guys para matibay guys. So ayan siya guys, no. So okay na ito guys. So subukan natin ibalik guys, no. Yan. So subukan muna natin guys i-tester guys bago natin balik guys para sure tayo guys, no. So dapat guys meron siya reading ito guys, no. So tester muna natin guys bago natin balik para sure tayo. So dito guys ay tinister muna natin ito guys yung subboard na ito guys, no. Yan. So nung tinister natin dito guys, ang problema lang dito guys ay wala siyang
reading guys, no. Wala siyang reading dito guys sa analog tester natin guys. Yan, so kung makita nyo guys, no, hindi mapalo guys yung analog tester natin dito guys. Yan. So hindi lang pala charging pin guys yung may tama dito guys, no. So meron pala siya ditong nag-short guys na capacitor guys, no, dito guys sa support guys ng ating unit guys. So yung ginawa ko dito guys, tinignan ko muna guys sa schematic natin at nakita ko ito guys yung capacitor na ito guys, no. Yan. So yung ginawa ko dito guys ay dinisable ko ito guys yung capacitor na ito guys, no. So suspect ko na rin siya guys kasi nga nag-iba na guys yung kulay niya guys, no. So parang nangitim siya guys. So siguro nga sa pagkabasa guys, no. Kaya tinry ko siya i-disable guys, no. So tinanggal natin dito guys yung ceramic na capacitor na ito guys. Yan. So sobrang liit lang ito guys, no. Yan. So natanggal natin. Sunod natin guys ay titesting natin ito guys, no, kapag gumana guys. So tester natin ulit guys, no. Subukan natin guys. So yung ginawa natin dito guys ay tinanggal natin guys yung ceramic capacitor dito guys, no. Dito guys sa likod na ito guys. Ito guys, no. Yan. So ngayon guys subukan natin ulit guys. So tester natin ulit guys. So ayan siya guys, no. Yan. So meron na rin siyang 4.9 guys. Yan. So meron na siyang reading guys na 4.9 guys, no, na voltahe guys. Yan. So subukan natin guys, balik natin sa unit guys, no. So sana guys ay mag-charge na siya guys, no. So meron lang talaga dito guys nag-short guys, no, kasi maganda naman guys yung pagkakabit natin guys ng charging pin ito guys, no. So pag tester natin ay hindi siya pumalo. So napaisip tuloy ako kung saan nga yung nag-short. Tinignan ko dito guys sa ating schematic guys, no. Yan. So napansin ko rin kasi guys yung ano nun, napansin ko rin yung capacitor nun kasi nga meron na siyang parang nangitim na guys yung capacitor nun. So dito yan pumasok guys, no. Yan. So subukan natin, charge natin guys, no. So shareable na rin ito guys kasi nga meron na rin siyang reading dito guys sa ating analog tester guys, no. Yan. So subukan natin. Yan, so nag-red na siya guys, no. So kanina guys ay red siya guys, no. So ito guys nag-green na siya guys. Yan, so charging na siya guys. So fast charging, 2% agad. Yan. So kahit pa paano guys ay nagawa natin guys ng paraan guys, no. Yan, so nabasa kasi ito guys. Yan, so kahit pa paano guys ay na-fix natin guys yung problem guys ng phone device nito guys, no. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag na rin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.